Okay? So balik tayo rito. Next, we have vapor density. Sa vapor density naman, may kinalaman naman ito sa bigat, okay? Sa bigat ng pure gas as compared to the weight of the volume of dry air. Okay, so kung sa specific gravity, solid or any liquid na nilagay mo sa tubig, dito naman po, hangin sa hangin. Okay, so same principle as the specific gravity, same principle lang din. Okay, pag ang vapor density, okay, is less than 1, ibig sabihin, mas lighter siya sa hangin. Therefore, it will stay at the upper portion of the surrounding. But, kung ang vapor density ay mas mabigat sa 1, okay, therefore, it will stay at the lower portion of the surroundings. Okay? So, yan po ang vapor density. Okay, next we have vapor pressure. Ayan. So ito lumabas ng 2014, 2018. Okay, magkasunod na taon. 2014, then next, tinanong uli siya ng 2018. Okay. Ano ba ang vapor pressure? Okay. So pag sinabi mong pressure, meron po itong puwersa, force. Ayan. Force exerted by, okay, tandaan niyo po molecules, okay, on the surface, sa paligid daw po ng liquid, okay, at the equilibrium. Okay, puwersa exerted by the molecules on the surface of the liquid. Okay, so ganito po ang illustration. Okay, so supposing ito po yung container of water. Hindi ba makita? Hindi makita? Nakikita ko naman dito sa akin. Okay, kita po. Okay. Ayan. So, hindi makita yung tubig. Siguro. Kasi wala pa. Hindi ko pa nilodrawing. Okay. So, ito po. Supposing, ito po yung tubig sa container. Okay. Itong tubig na to, class, lahat po, kahit saan mo ilagay ang tubig. Okay. So, si ma'am, okay, si Renz. Okay, Rhea. Pwede po white ink gamitin, sir. Okay, pasensya na kasi wala kasing white ink dito. Red, orange, green, blue, tsaka black lang ayan yung ink tools. Ayan. Okay, so wala kasi akong ibang medium, sir. Yellow. Yellow kaso sa ano to? Okay, sa shade naman ata, highlights. Okay. So dito tayo sa vapor pressure, no? Okay. Lahat po ng water, okay, meron po yang molecules. Okay? Ang mga molecules niyan, ang tawag po natin diyan mga vapor. Okay? Itong mga molecules, it tends to go up and down the water surface. Okay? It will move up and down the water surface. Okay, ngayon, pag itong container na to, okay, pag itong container na to is tinakpan mo po, okay, na kahit na anong bagay, tinakpan mo, bilis ngayon yung activity ng molecules. Okay? Bibilis yung pag-angat at pagbaba ng mga water molecules hanggang sa umikot ng umikot at mabuo yung tinatawag natin na puwersa, force. Okay? Once nagkaroon ng force yan, okay? Once na nagkaroon ng force yan, kasi vapor yan eh. Diba nagkaroon ng vapor, okay? Merong puwersa ang vapor. Kaya mapapansin nyo, pag nagbubukas kayo ng
red horse. Di ba? Binubuksan niyo yung red horse. Ano yung naririnig nyo? Di ba? Puke. Di ba? Pag binubuksan nyo, puke. Di ba? So, yung tunog na yon hindi dahil sa tansyan, kundi dahil ito dun sa puwersa na naipon sa loob ng bote or any enclosed bottle or containers. Okay? That is what we call vapor pressure. Okay? That is what we call vapor pressure. Okay. So next we have temperature. Okay, so lumabas din ito noong 2018 ha, mga kachapopoy. Measure of the degree of thermal agitation of molecules. Okay? Sinusukat daw dito yung degree of thermal agitation. So ano ba ang thermal agitation? Okay? So ang thermal agitation, okay? Thermal, ibig sabihin init. Yan po yung init. Okay? Heat. Agitate, ito po yung shaking. Shaking of molecules. Okay? The shaking of heat. Okay? Yan. So paano nangyayari itong heat shaking of the molecules? Okay? So balik ulit tayo rito, no? Okay. So, tandaan, every fuel have molecules inside. Lahat ng fuel, meron pong molecules sa loob ng kanyang katawan. Well, let's say for example, itong solid fuel, okay? Ang mga molecules po niyan, they are closely packed together. Dikit-dikit po ang kanyang mga molecules. Okay? Ang liquid naman po, magkakadikit sila pero may konting espasyo. Okay? Ayan. So ito pong molecules na to, yung kung paano siya na-compose, i-discuss natin. Okay, and then gas. Ang gas naman po, okay, hiwa-hiwalay. Okay, ang kanyang mga molecules. Pumunta tayo sa solid substance. Okay? Solid substance. When heat is applied, okay? When heat is applied, it will shake the molecules mula rito sa unang molecules papunta sa surrounding molecules. Okay? Yan po yung tinatawag nating temperature. Pag itong molecules na to, dumami na yung agitate niya na molecules sa loob ng fuel, then that is the time kung saan nagkakaroon na ng temperatura ang isang bagay. Okay? The higher the temperature, okay, the hotter the object. Okay? The higher temperature, pag mas mataas ang temperatura, okay, mas mainit. Okay? Hotter. Pag mas mababa, okay, the lower temperature, okay, means the more the colder the object. Okay? So yan po ang ating temperature. It is the measure of the degree of the thermal agitation of molecules. Okay? Next, we have boiling point. Ang boiling point po, it is the constant temperature at which the vapor pressure. Okay? Diba? Sabi ko nga sa inyo, lahat ng liquids, meron pong vapor. Okay? Meron pong vapor na nasa taas ng katawan niyan. Okay? Ayan. Vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. Okay? So ganito po yan. Supposing meron tayong pinapakuluan na tubig.
Okay? Okay? May pinapakuluan tayo na tubig. So, yung vapor pressure niya, nandito. Okay? But, yung atmospheric pressure sa taas ng water surface, itinutulak niya pababa yung vapor pressure. Okay? So, ito po yung tinatawag natin na atmospheric pressure. Okay? Kailan nagkakaroon ng boiling? Okay? Pag itong vapor pressure, itinulak niya pataas ang atmospheric pressure. So, paano nangyayari? Dapat bumilis ang activity ng vapor pressure. So, kailangan mong applyan niya ng heat. Okay? Para bumilis yung activity ng vapor pressure so that the vapor pressure will be able to push the atmospheric up. Okay? Hanggang sa maging equal sila ng degree. Okay? Hanggang sa maging equal ng degree si vapor pressure at si atmospheric pressure. Then that is the only time when the water reaches its boiling point. Okay? Ano ba ang boiling point ng water? Pag na-reach ng water ang 100 degree Celsius. Ito po ang boiling point ng water. Ayan. Okay, so malinaw po ba? Okay. Okay lang. Basta pag may comment kayo, yan, sabihin nyo lang dito hanggat kaya natin gawa ng solusyon, no? Okay. So don't worry kasi may sinend naman ako na PDF kay Sir Noli, okay? At si Sir Noli nang bahala mag-disseminate sa inyo. Okay? So next we have ignition or kindling temperature. Okay? So ito po yung temperatura na kailangan ng isang fuel in order to start ignition. Para magkaroon daw ng pagkasunog, the fuel must reach its ignition temperature. Okay? So paano po ba nasusunog? Okay, so ito na tayo. Let's proceed with the illustration on how fuel burns. Okay? Tulad na lang sinabi natin kanina sa fire triangle, fuel, oxygen, and heat. Okay? So ngayon, supposing ito po ang ating fuel, solid fuel. Okay? Ito yung ating solid fuel. Ang molecules po niyan, they are closely packed together. Okay, dikit-dikit po ang mga molecules ng solid fuel. Okay, so paano daw magkakaroon ng ignition? Dapat daw, ayan, merong oxygen at merong heat. Okay, so supposing meron dito tayong heat, pinainitan natin yan. Okay, ngayon, etong mga molecule ng pagkakasunog, palabas ng katawan ng fuel. Okay? And heat, fuel, and oxygen. Yung heat, yung init po, okay? Siya po yung magtutulak sa mga molecules na yan para maghiwa-hiwalay po sila at para maging vapor. Okay? Itong mga molecules na nasa fuel, okay? So ito, molecules. Itong molecules na yan, dapat maghiwa-hiwalay sila. Okay? At lumabas sa katawan ng fuel. Okay?